If there was a war against Israel, we will fight without rules. Alert Level 3 na sa gitna ng tumitinding hidwa ng Israel at ng grupong Hezbollah. Pero may mga Pinoy na nag-aalangan pang lumikas. Paghihiganti ng Iran sa Israel, bunga ng pagkamatay ng isang leader, mas lumalala. Sa pagtindi ng alitan sa Israel at Iran, bakit posibleng ang away ng dalawang bansa ay maging sanhi ng mas malala at mas malawak na digmaan sa buong mundo? Ano ang naging papel ni Ismail Haniyeh sa mga mas tumitinding sitwasyon ngayon sa gitnang silangan? Yan ang ating aalamin. Kasunod ng mag-iisang taon ng giyera ng Israel at Hamas, sumiklab din ang panibagong hidwaan ng Israel at kaalyadong grupo ng Hamas sa Lebanon, ang Hezbollah. Hinihikayat ng Philippine Embassy sa Lebanon ang nasa 11,000 mga Pinoy roon na huwag nang hintayin lumala ang giyera at lumikas na hanggat bukas pa ang mga paliparan. Walang patid pa rin ang hidwaan at pinunterya ng Israel, ang sinasabing kuta o taguan ng mga armas ng Hezbollah, grupong kaalyado ng Hamas sa Palestine sa panibagong airstrike ng Israel. Nasa 10 ang nasawi habang 5 ang sugatan. Pero ayon sa Lebanese Health Ministry, nadamay ang ilang civilian. Tumaas ang tensyon doon nang may 12 batang nasawi sa Golan Heights na okupado ng Israel dahil sa rocket attack na sinisisi sa Hezbollah. Samantala noong August 12, 2024, isang nakagigimbal na araw sa gitnang silangan. Tumambad sa mga headline ng balita ang pagkamatay ng kilalang pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh matapos ang isang brutal na pagsabog sa Golan Heights. Ang pagsabog na ito ay nag-ugat sa isang serye ng mapangwasak na mga kaganapan na tila nagpasiklab sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kaagad na inihayag ng Supreme Leader ng Iran, si Ayatollah Ali Khamenei, ang isang walang kapantay na pahayag. Ang dugo ni Haniyeh ay hihigitan ng libu-libong Israeli na handang magbuwis ng buhay. Dito nagsimula ang bagong yugto ng sigalot sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Ang pagpatay kay Haniyeh, na dati nang tinuturing na isang bayani sa mga mata ng kanyang mga tagasunod, ay tila naging mitsa ng mas malaking digmaan. Subalit hindi pa man natatapos ang isang araw, mabilis na kumalat ang mga ulat na nagsasaad na ang balak na paghihiganti ng Iran kasama ang mga proxy nito tulad ng Hezbollah, Houthi at iba pang kaalyadong grupo ay maaaring isang patibong lamang ng Israel. Isang psychological war na matagal ng pinlano at hinintay. Ang pagsiklab ng alitan mula Tehran hanggang Golan Heights. Sa gitna ng tensyon, lumalalim ang mga tanong at pagdududa. Paano nga ba nagawang pasukin ng mga kalaban ang isang mahigpit na protektadong lugar tulad ng Tehran? Ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang mapagkakatiwalaang pahayagan, ang Revolutionary Guards Corps ng Iran ay pinaghihinalaang pinasok na ng mga espiya ng Israel. May mga haka-hakang ang bomba na pumatay kay Haniyeh ay ipinuslit sa pamamagitan ng mga opisyal ng militar na lihim na nagtatrabaho para sa Mossad, ang ahensya ng espiya ng Israel. Ang Golan Heights, isang lugar na kilalang pinagtatalunan ng Israel at Syria, ay muling naging sentro ng kaguluhan. Sa loob lamang ng ilang oras matapos ang pagsabog sa Tehran, sunod-sunod na inilunsad ng Israel ang mga airstrike sa mga posisyon ng Hezbollah sa Lebanon. Para sa Israel, ang Golan Heights ay isang mahalagang depensa laban sa mga kalaban mula sa Hilaga at ang anumang banta sa rehiyong ito ay agad nilang tinutugunan ng walang awa. Habang lalong umiinit ang sitwasyon, ang Estados Unidos, na matagal ng kaalyado ng Israel, ay nagpadala ng karagdagang mga puwersa sa rehiyon bilang bahagi ng kanilang suporta sa Tel Aviv. Ayon sa mga ulat mula sa Pentagon, isang malaking bahagi ng 6th Fleet ng US Navy ang ipinadala sa Mediterranean bilang paghahanda sa anumang posibleng sagupaan. Hindi kami magdadalawang isip na protektahan ang aming mga kaalyado. Ani US Secretary of Defense. Samantala, ang Russia at China, na kilalang kaalyado ng Iran, ay naglabas din ng mga pahayag na sumusuporta sa Tehran. Binalaan ng Moscow at Beijing ang Israel at ang kanilang mga kaalyado na maghinay-hinay sa kanilang mga hakbang. Kung hindi, maaaring magdulot ito ng isang mas malaking digmaang hindi lamang magaganap sa gitnang silangan, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang patibong, isang malalim na estratehiya. Ngunit habang abala ang mundo sa posibilidad ng isang malawakang digmaan, may ilang eksperto ang nagtatanong, ito ba'y isang patibong lamang ng Israel? May mga pahayag na nagsasabing matagal nang alam ng Mossad ang balak na paghihiganti ng Iran
at kanilang mga kaalyado at sinadya nilang hayaang maganap ang mga kaganapang ito upang magamit bilang dahilan upang masupil ang mga kalaban. Sa ilalim ng mapanlinlang na estratehiyang ito, tila hinayaan ng Israel na magmukhang mahina sila habang lihim na inihahanda ang kanilang mga puwersa para sa isang mas malaking hakbang. Ayon sa mga sources, sinasabing ang Israel ay nagsagawa ng isang malawakang operasyon upang pekein ang ilang impormasyon na ibinato sa Tehran. Ito'y upang hikayatin ang Iran na magsagawa ng isang paghihiganti na kanila namang sasabayan ng mga preemptive strikes. Hindi lamang ito simpleng pag-iwas sa panganib, kundi isang maingat na pagkilos upang tuluyang idiskaril ang mga plano ng Iran at mga kaalyado nito. Isang kilalang analyst ang nagsabi, kung totoo man ito, isang napakalaking tagumpay ng Mossad at ng IDF, Israel Defense Forces, ang hakbang na ito, sapagkat kanilang naisusulong ang kanilang mga layunin nang hindi man lang nahuhuli sa akto. Ang psychological warfare na ito, kung totoo nga, ay nagpakita ng kahusayan ng Israel sa larangan ng intelihensya at estratehiya. Ngunit tulad ng anumang digmaan, may mga hindi inaasahang resulta at pagkakamali. At sa kasong ito, hindi malayong magkamali ang dalawang panig at maging sanhi ng mas matinding kaguluhan. Ang mga hindi inaasahang komplikasyon ay maaaring magbunsod ng isang malawakang digmaan na magpapabagsak hindi lamang sa rehiyon, kundi sa pandaigdigang kalakalan at ekonomiya, na magdudulot ng domino effect na maaaring hindi na makontrol. Ang hinaharap ng gitnang silangan, habang patuloy ang palitan ng mga banta at airstrike, ang mga mamamayan ng gitnang silangan ay tila napapagitna sa isang walang katapusang bangungot. Ang mga lungsod sa Israel, Iran, Lebanon at Syria ay patuloy na nasa ilalim ng banta ng mga missile strikes at bombings. Ang mga taong dati nang sanay sa mga ganitong sitwasyon ay patuloy na nabubuhay sa takot at pangamba. Ngunit ano nga ba ang magiging wakas ng digmaang ito? May ilang naniniwala na ito'y magdudulot ng isang mas malawakang digmaan na magdudulot ng higit na pagkawasak sa rehiyon. Subalit may iba ring nagsasabi na ito'y isa lamang panibagong yugto sa mahaba ng alitan sa gitnang silangan. Isang lugar na tila hindi na nauubusan ng mga digmaan at krisis. Sa kabila ng lahat, nananatiling tanong ng marami kung ano nga ba ang tunay na papel ni Ismail Haniyeh sa mga kaganapan. Para sa kanyang mga tagasunod, siya'y isang bayani na nagbuwis ng buhay para sa kanyang mga prinsipyo. Ngunit para sa iba, siya'y isang biktima lamang ng isang mas malaking laro ng kapangyarihan, isang piyon sa isang malalim na estratehiya na walang ibang layunin kundi ang magdulot ng higit pang kaguluhan. Ang kasaysayan ng gitnang silangan ay puno ng mga digmaan at kaguluhan, at ang kasalukuyang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran ay isa lamang sa mga bagong kabanata ng madugong istoryang ito. Habang patuloy na nag-aabang ang mundo sa magiging susunod na hakbang ng dalawang makapangyarihang bansa, malinaw na ang bawat kilos at desisyon ay maaaring magdulot ng isang hindi mababawing kasiraan. Ang pagkamatay ni Haniyeh, ang mga banta ng Iran at ang estratehiya ng Israel ay tila naging bahagi ng isang masalimuot na laro ng digmaan. Isang digmaan na hindi lamang nagaganap sa larangan ng labanan, kundi pati na rin sa isipan ng mga lider ng mundo. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging tiyak ay ang patuloy na paghihirap ng mga inosenteng tao na walang ibang nais kundi ang mabuhay sa kapayapaan. Sa mas lumalalang issue sa pagitan ng Israel at Iran, sino ang dapat managot? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at share. Maraming salamat at God bless.